Ngayong umaga po bilang panghuli or pangwakas na pagbubulay natin sa series na ito ay sisikapin natin or sisikapin ko po na madala tayo kung saan ba o ano ba ang layunin ng mga pagbubulay natin o pag-aaral sa mga nakalipas na 2 buwan at kalahati tungkol sa series na ito. Sana nga po'y nakatulong ang mga pag-aaral na ito o yung mga pag-aaral sa nakaraang mga linggo para sa higit na paglilinaw at pagsasaayos ng mga inaasahan sa bawat isang bahagi o miyembro ng pamilya na meron tayo. Hindi maikakaila na ang pamilya ay tunay at labis na napakahalaga para sa Diyos. Yan ay isa sa binibigyang diin natin sa mga nakalipas na mensahe. And more or less, hindi naman ito lingid din sa kaaway. Sa totoo pa nga'y alam na alam ni Satanas kung gaano kahalaga para sa Diyos ang isang pamilya. At ang totoo sa unang pamilya na nabuo sa mundong ito ay ang unang lugar kung saan nakapaminsala at nanira si Satanas. Ang pamilya. In-establish ng Diyos ang pamilya, and yet si Satanas ay gumawa ng paraan para sirain, wasakin ang pamilyang ito. Sa madaling sabi, ang pamilya ay pangunahin sa punteriya ng kaaway para sirain at wasakin ito. At hindi ito nagbabago sa maraming panahon hanggang sa kasalukuyan. Maraming problema, pagkabigo, pagkawasak, at lalo't maging ang pagkapahamak ay nakaugnay sa nangyari sa pamilya o nangyayari sa pamilya. Dahil ayaw ng ating kaaway na magkaroon tayo ng isang maayos na sambahayan, kaya gagawin niya po ang lahat para guluhin, manira at mawasak ang pamilya to the point na lalayo sila sa Diyos. Ngayon, sa laki at lawak ng impluensya na mayroon ng kaaway sa mundo natin ngayon, napakalaki ng hamon sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya kung papaano nating bibit-bitin ang ating sambahayan na patuloy na sumusunod sa Diyos, nananalig sa Diyos sa kabila ng iba't ibang mga sitwasyon at mga hamon na pwedeng dumating sa atin. Lalo't sigit sa atin ng mga narito, ikaw man ay tatay, ikaw man ay nanay, na mananampalataya sa inyong pamilya, o ikaw ay isang anak na mananampalataya sa inyong pamilya, iisa ang hamon na meron sa atin in conclusion ng lahat ng mga narinig natin sa mga nakalipas na linggo. Papaano natin isa sa pamuhay ang isang pananampalatayang meron tayo sa kabila ng mga nangyayari sa ating pamilya o kakaharapin ng ating sambahayan. Sa totoo lamang, sa likas nating kalagayan bilang makasalanan, wala talaga tayong maituturing na isang perfect family. Dahil lahat tayo, anuman ang ating katayuan, ay nangangailangan ng habag ng Diyos sa ating pagiging makasalanan. Ngunit sa atin po ng mga mananampalataya, mahalagang maunawaan natin na meron tayong assignment sa ating sambahayan. At binigyan tayo ng Diyos ng mga gabay na pwede nating kunin at gamitin at sundan para maakay natin ang ating sambahayan na mamuhay ng mabanal at matuwid sa paningin ng ating Diyos. Ngayong umaga po, bilang panghuling mensaheng ito, ay nais kong magbahagi ng ilang mga mahalagang prinsipyo mula sa Biblia kung papaano natin maaakay ang ating sambahayan na mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. O sa ibang salita, paano tayo magkakaroon ng isang makadiyos at matatag na sambahayan. 4 na bagay po ang gusto kong ibahagi ngayong umaga. Una, hayaan natin ang Diyos ang mamahala. Hayaan ang Diyos ang mamahala. Sa unang Korinto chapter 11 verse 3 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo,
Ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Dito po sa talatang ito, nililinaw ng Apostol Pablo ang tamang kaayusan na dapat meron sa sambahayan. Actually, sa ibang mga salin ng Biblia, hindi naman literal na ginamit yung salitang asawang lalaki o asawang babae. Mas ginamit yung salitang sa lalaki at sa babae. At regardless ng gamit, mahalagang makita natin yung salitang ginamit ni Pablo dito na gusto niyang ipaunawa sa mga taga-Korinto na si Kristo ang nakasasakop sa lalaki. Ibig sabihin, kung i-apply po natin ito sa pamilya, ang tumatayong pinakamataas na otoridad ay ang Diyos. Pangalawa ang tatay, and then ang partnership ng asawang babae, at ang mga anak. Mahalaga po ang sinabing ito ni Pablo para magsilbing paalala, para magsilbing paalala at babala sa atin, lalo na sa mga kalalakihan o katatayan, na bagaman sa otoridad ay nakahihigit ang mga kalalakihan kaysa sa babae, hindi naman ito nangangahulugan na nasa atin ang buong kalayaan at pwede nating gamitin ang anumang kapangyarihan o kapangyarihang meron tayo at karapatan para patamaan ang mga bagay-bagay sa ating sariling diskarte lamang. Lalo na patungkol sa ating pamilya. Sabi ni Pablo, nasasakop tayo ni Kristo. Ano ang ibig sabihin noon? Na kung ano ang ating ipapatupad sa ating pamilya, ay mahalagang kung ano ang inaasahan ng Diyos na mangyari sa ating pamilya. Ibig sabihin, dapat ang nangyayari sa ating pamilya hindi yung ating gusto o gustong pairalin, kung hindi kung ano ang gusto ng Diyos na nais mangyari at maisakatuparan sa ating sambahayan. Kung magiging maka-Diyos o hindi ang ating pangunguna sa ating pamilya ay nakadepende kung paano natin kinikilala ang kapamahalaan ng Diyos sa ating buhay at sa ating pong sambahayan. Ito'y nangangahulugan na sa Diyos tayo lagi aas at magtitiwala pagdating sa kung papaano natin pangungunahan ang ating sambahayan. Lahat tayo nag-umpisa sa pagpapamilya sa mga may pamilya na hindi natin alam kung papaano. Bagaman may mga basic knowledge na alam tayo, pero yung actual kung paano na i-apply at gagawin yon ay naging challenge sa ating lahat. Lalo na sa ating pong mga mananampalataya. Kaya dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, dapat ang mga tatay ay nasa ilalim ng gabay at pangunguna ni Kristo sa kanilang buhay. At dahil si Kristo ang pinakamataas na otoridad sa ating buhay, ang kanyang kalooban at ang gusto ang siyang dapat na pinakapangunahin din sa ating mga buhay. Ito'y nangangahulugan rin po na wala tayong karapatan na ipilit ang anumang bagay sa ating sambahayan kung hindi naman ito sinabi ng Diyos, lalo na kung ito'y taliwas sa kanyang kalooban. Kaya kung ano lamang ang sinabi ng Diyos, ang siya nating katungkulan na ipatupad sa ating sambahayan, ang pangunahin na dapat nating ipatupad. Ang tanong lamang ay, namumuhay ba tayo ng ayon sa salita at kalooban ng Diyos? Dahil mahirap i-impose ang nasa isip ng Diyos at kalooban ng Diyos kung tayo mismo hindi natin alam or di kaya ay hindi naman natin sinusunod at isinasapamuhay. Kaya kung ang mga bagay sa ating sambahayan ay dinidiskartehan natin ng labas o hiwalay sa pangunguna ng Diyos at gabay ng kanyang salita, hindi nga natin pwedeng maranasan ang paggawa ng Diyos sa ating buhay at pamilya. Kaya kung si Kristo pong sa ibang saling ginamit yung ulo, kung si Kristo ang ulo ng sambahayan, hindi ba dapat lamang na ang kanyang kalooban at ang kanyang pamamaraan ang ating pinipili at sinusunod? Kung minsan, aware man tayo hindi, kinukuha natin ang lugar ng Diyos
sa ating pamilya. Or should I say, masyado nating ina-control ang pamilya sa mga bagay na gusto natin to the point na nawawala na ang kalooban ng Diyos na dapat siyang nangyayari sa ating sambahayan. Sa kagustuhan nating mangyaring nasa isip natin para sa ating sambahayan. Sa kagustuhan nating mapasunod ang ating mga pamilya o ang ating mga anak sa ating gusto. Minsan sa halip na sila'y lumapit at mapalapit sa Diyos, mas lalo natin silang naitutulak papalayo sa Diyos. Maaaring napapangyari natin sa kanilang mga gusto natin, ngunit hindi naman nangyayari ang gusto ng Diyos sa kanilang buhay. Yun ay pwedeng isang malaking kabiguan na maituturing sa atin bilang isang pamilya. Hindi ko sinasabing masama ang mangarap para sa pamilya, lalo na bilang magulang. Ngunit tandaan po natin na mayroong higit na mas nakakataas sa atin. At hindi ang ating gusto, kundi ang kanyang gusto ang dapat na nasusunod at nangyayari sa ating mga pamilya. Isang halimbawa, nang ibigay ng Diyos si Isaac kay Abraham, nag-iisang anak at anak sa katandaan. Maaaring mayroong nasa isip si Abraham, pangarap sa kanyang nag-iisang anak. At gusto kong maniwala na gagawin ni Abraham ang lahat ng pwedeng magawa para i-secure ang future ng kanyang anak, which is ginagawa ng marami sa atin. At wala namang masama doon. Pero isang araw, kinatagpo siya ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya sa Genesis 22 verse 2, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko at ihandog mo siya sa akin. Anong gagawin mo kung ikaw ay nasa kalagayan ni Abraham? Nag-iisang anak. Handa ka bang sumunod para ihandog ang iyong anak? Kailangan ngayong isuko ni Abraham ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Dahil merong ibang nasa isip at gusto ang Diyos na inapagawa para sa kanya at sa kanyang sambahayan. Handa ka bang isuko ang inasa plano, gusto at pangarap mo kung sabihin ng Diyos, ito ang gusto kong mangyari? Na iba sa iyong pinangarap o iba sa iyong pinilano, iba sa iyong inisip at hangad na mangyari o marating ng inyong pamilya, lalo na sa mga anak. Minsan ilalagay tayo ng Diyos sa isang kalagayan para subukin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At kung hanggang saan nga ba natin siya handang pagtiwalaan sa mga bagay sa buhay natin, lalo na tungkol sa ating sambahayan. Ang sabi ng Biblia, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang alipin at merong dalang panggatong. Ano ang ginawa ni Abraham? Sumunod si Abraham sa iniutos ng Diyos sa kanya without questioning God. Handa siyang sumunod at ibigay ang lahat. Why? Dahil malinaw kay Abraham kung sino si Yahweh sa kanyang buhay. Ang pinakamataas na otoridad sa kanyang buhay. Hindi ko sinasabing naging madali yun na iproseso sa kanyang puso, bagaman tahimik ang Bible doon. Pero naniniwala tayo bilang isang tao at bilang isang ama o magulang, hindi madaling iproseso sa kalooban yun. Ngunit pinili ni Abraham na sundin ang nais ng Diyos dahil wala siyang karapatan na ipagkait ang mga bagay sa Diyos at hindi siya pwedeng sumuhay sa Diyos dahil malinaw sa kanya na ang Diyos ay karapat-dapat na masunod. Ngayon, kung ibibigay natin sa Diyos ang pamamahala sa ating pamilya, hindi ba't mawawala sa atin ang pananagutan na diktahan at patakbuhin ang buhay ng ating pamilya sa ating sariling diskarte?
Ang mahalaga ginagawa natin ng maayos ang papel natin sa ating sambayan, applying those principles na narinig natin sa mga nakalipas na mensahe, ayon sa kanyang disenyo at kalooban, palagay ko'y sapat na yon. Ang papel natin bilang tatay, nanay o magulang ay pagtuwangan na ituro, ipaunawa, ipakita, imodelo sa ating pamilya ang isang buhay at pamumuhay na nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Pero hindi natin katungkulan na diktahan ang buhay nila at kinabukasan ng ating pamilya, lalo pa kung ito naman ay taliwas sa nais talaga ng Diyos na mangyari. Anong ibig pong sabihin? Hahayaan natin ang Diyos na gumawa ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang panahon, sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya, at tayo ay susunod kung ano ang nais ng Diyos para doon. Kaya kung ano ang sabihin ng Diyos, dapat tayong mga magulang ay aware and willing and ready na sumunod. Ang problema ng marami sa atin, and I'm speaking sa mga magulang, sa kagustuhan nating makakita ng resulta sa ating mga naging pagpapagal, pagsisikap, para sa ating pamilya, para maakay sila at madala sa isang mabuti at maayos na kalagayan. Minsan inabaraso natin ang mga bagay-bagay para lamang mapasunod sila sa ating gusto. Dahil meron tayong picture sa ating isip na dapat ganito ang mangyari. At ayaw kong maranasan nila yung aking naranasan, wala pong masama doon. Pero minsan napapasobra tayo. Kunin natin ang isang mahalagang paalala ni Pablo patungkol dito. Sa Efeso chapter 6 verse 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsiklaban sa inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Sa malabis ninyong kahigpitan. Sa ibang salita, napapasobra na. Hindi masamang maghigpit, pero ang sabi ng Biblia, labis na ang kahigpitan. Kaya, tingnan din naman natin ang paraan natin kung paano natin pinapasunod ang ating sambahayan. Baka nga naman labis na. Paano natin madidefine na labis na? Kailan natin masasabing labis na? Ang salita ng Diyos ay nariyan para gabayan tayo. Pangalawa, kapag ang mga anak natin ay sa halip na lumalapit, ay lalong lumalayo, baka sobra na din naman ang ating nagiging paraan para sila ay pasunurin o mapangyari sa kanilang gusto natin. Kaya sa halip minsan na maakay sa mabuti, sa halip minsan na maakay sa pananampalataya, I'm speaking doon sa mga magulang na mananampalataya, mas lalo natin sila tuloy na itutulak papalayo. At ang sabi pa ni Pablo, ay yung posibilidad na sila yung maghimagsik laban sa atin at sa Diyos. Kaninong batas ba ang pinapairal natin sa ating sambahayan? Maganda yung meron tayong mga set of rules or batas na minsang inalatag sa ating pamilya. Pero minsan ay kailangan nating maging sensitive din naman sa kung paano ito nagadulot sa isip at emosyon ng ating sambahayan. Mahalagang naka-align ang mga bagay na gusto nating isakatuparan sa ating sambahayan sa ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Pablo? Sa halip, palakihin sila sa ano daw? Sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya hindi lamang natin sila palalakihin gamit ang ating mga sariling kamay o tapang at ang ating mga batas na ilalatag, kundi ang sabi ng Biblia, dapat natin silang mapalaki sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya dapat maging malinaw sa atin ang isang bagay. Ayon sa sinabi ni Pablo, ang katungkulan natin, ayon sa sinasabi ng talata,
ay palakihin sila sa salita ng Diyos at sa pamamaraan ng Diyos. Kaugnay ng sinabi din sa Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. Kaya dalawang bagay ang gusto kong sabihin patungkol doon. Na una, hindi nagasabi ang mga talatang ito na may karapatan tayong diktahan ang kanilang buhay ayon sa ating sariling gusto. Pangalawa, hindi sinasabi ng talata na trabaho nating baguhin sila o baguhin ang laman ng kanilang puso dahil hindi natin magagawa iyon. Minsan sa kagustuhan nating maging mabago, maging mabait, maging mabuting bata, inapilit nga natin sa ating sariling paraan, inatapangan natin lalo. Pero lalo tayong nabibigo. Wala tayong anumang kakayanan o kapangyarihan ng magbago ng puso ng tao. Tanging ang Diyos lamang po makagagawa noon. Pero malinaw ang assignment na meron tayo. Magturo. Gumabay. Ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Ituro ang daang dapat nilang lakaran. Imodelo sa kanila ang isang buhay at pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin. Ngayon, kung sa kabila ng ating mga pagpapagal at mga pagsisikap na maituro sa kanilang aral ng Panginoon at maipakita sa kanila ang daang dapat nilang lakaran sa kabila ng ating mga pagmumodelo, mga halimbawa, hindi naman tayo nagkukulang. Sa kabila ng mga pagdidisiplina, ay wala pa rin nagbabago. O wala pa rin tayong makitang pagbabago. And worse, minsan ay lalo pa silang lumalayo. Then maybe it's time to let go. Ibigay sa Diyos ang buong kapamahalaan at hayaan nating ang Diyos ang gumawa sa kanilang mga buhay. Iwan natin sa Diyos at ipagkatiwala sa kanyang trabahong yon. Maging matapat lamang tayo na patuloy na ituro at ihalimbawa ang buhay na nais ng Diyos. Ang resulta hindi na natin hawak, mga kapatid. Ang resulta iiwan na natin sa Diyos kung ano ang magiging resulta nito. Minsan ang resulta ng ating mga pagsisikap at pagpapagal ay hindi natin na makikita kahit sa panahong tayo buhay. Hindi na bale. Ang mahalaga, nagagawa natin yung inaasahan sa atin ng Diyos. Pero kung mangyari yun sa panahong tayo buhay pa, purihin ang Panginoon. Kaya kung ano ang kanilang magiging tugon sa kabila ng ating mga pagsisikap, ay ating ipagkakatiwala na sa Panginoon. Ang kailangan nilang maranasan ay ang tunay na kapanganakang muli. At tanging sa biyaya lamang natin ng Diyos may iasa yon. Kailangan nating tanggapin na kahit anumang pagpipilit natin na maakay sila hanggat hindi pa nila totoong nakakatagpo ang Diyos, wala tayong magagawa para baguhin sila. Sa halip mas lalo nating mawawasak minsan sila sa pagpipilit na igitang isang bagay na hindi pa nila nauunawaan. Kapag ang isang bagay talagang hindi pa nila nauunawaan, kahit anong pilit hindi natin nila mauunawaan yon. Kaya nagkakagalit lamang, nagkakatampuhan, lalong nagkakasiraan at nawawasak ang mga kalooban. Kung malinaw na hindi pa niya nauunawaan, wag mo lang ipakapilit. Sa halip, patuloy mong iluhod sa panalangin para ang Diyos ang gumawa sa kanyang buhay. Hindi ko ito sinasabi sa mga tatay po lamang, kundi sa lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi lamang tatay. Doon sa arrangement na yon, parang ang tatay lamang ang nasa ilalim, pero ang totoo hindi. Regardless ng order, lahat tayo sa pamilya ay under ng Diyos. Meaning to say, lahat tayo dapat nasasakop ng Diyos ang ating buhay. Lahat tayo dapat ay nasa ilalim ng pangunguna at paghahari ng Diyos. Ngayon, ano ang mangyayari kung ang bawat isa sa pamilya ay nagpapasakop ng lubos sa pangunguna at paghahari ng Diyos? Kung ang bawat isa sa sambahayan
ay matututunang kilalanin ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Ako'y naniniwala na hindi magiging problema ang pagsunod sa Diyos. At maging ang mga conflicts sa kaugnayan ay maiiwasan. Kaya hindi natin kailangang pilitin. Hindi na kailangan pang pilitin ng tatay o nanay ang mga anak na sumunod. Dahil magiging natural yon dahil sa kanilang pagpapasakop sa Diyos. Pagdating naman sa mga kaugnayan, mas magiging malapit tayo sa isa't isa. Sa mga lalaki, maaaring hindi mo mamahalin ang iyong asawa ng tulad ng pagmamahal ni Kristo kung tunay kang nagpapasakop ng lubos kay Kristo. Sa mga babae, hindi magiging mahirap sa iyo ang magpasakop sa iyong asawang lalaki kung ikaw ay unang nagpasakop na ng lubos kay Kristo. Ganon din naman sa mga kabataan. Hindi maaaring hindi kayo susunod at magpapasakop sa inyong mga magulang kung tunay niyong kinikilala ang paghahari ni Kristo sa inyong buhay dahil hihingin yon ng kanyang paghahari sa inyong buhay. Ang sumunod, ang gumalang sa inyong mga magulang. Ibig sabihin mga kapatid, hindi maaaring sinasabi mo na ikaw ay nagpapasakop kay Kristo pero hindi ka naman maayos na nakikisama o nakikitungo sa iyong mga kasama sa tahanan. Hindi ganyan ang attitude ng isang taong lubos na nagpapasakop ng kanyang buhay sa paghahari ni Kristo. Kaya kung paano ka kumikilos at nakikitungo sa iyong mga kasama sa pamilya, ay maaaring reflection ng kung anong klaseng kaugnayan mayroon ka sa Diyos. Maliban na lamang mga kapatid, kung may mga bagay na hihilingin sa atin o ipapagawa sa atin na hayagang paglaban sa kalooban ng Diyos at kabanalan ng Diyos, then we can apply also that principle na ang Diyos ang pinakamataas na otoridad, kaya kung ipapagawa ng mga magulang sa kanyang anak ay laban na sa kalooban ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos, pwede nating hindi sundin. Dahil merong higit na mas nakakataas na dapat nabibigyan ng kaluguran. Dahil si Kristo ang pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Ngayon nakikita ba ang otoridad ni Kristo sa ating sambahayan, mga kapatid? Nakikita ba ang paghahari ni Jesus sa buhay mo bilang tatay? Sa buhay mo bilang nanay? Sa buhay mo bilang anak? Sa buhay nyo bilang isang pamilya? Pangalawa, hayaan nating ang Diyos ang magtayo. Awit 127 verse 1, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Malibang ang Panginoon ang magtayo. Mahalaga dito ang katagang malibang ang Panginoon ang magtayo. Para maunawaan po natin kung gaano kahalaga ang papel ng Diyos sa pamilya o sa pagpapamilya. Ang salitang maliban, the word maliban, ay nagpapahiwatig na hindi maaring hindi kasali ang Diyos. O hindi maaaring hindi natin ipagsasali ang Diyos kapag tayo magpaplanong magpamilya. Malibang ang Diyos ang magtayo. The word magtayo, kanino dapat mag-uumpisa? Sino dapat ang mag-uumpisa? Sa Diyos dapat mag-umpisa ang pagpapamilya. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Diyos dapat mag-umpisa ang pamilya o ang pagpapamilya. Kaya hindi tayo maaaring magtayo o mag-establish o magpasimula ng isang pamilya na hindi naman natin pinagsali ang Diyos. At hindi lamang basta kasali. Sa Kanya dapat nag-uumpisa. Siya ang magtatayo. Kaya walang tatayo na sambahayan nang hiwalay sa presensya
at paggawa ng Diyos. Tandaan po natin ito mga kapatid, na ang Diyos ang nagdisenyo ng pamilya. Ang Diyos ang nagdesign. Ito ay kanyang plano. Siya ang nagplano nito. Kaya mayroong nasa isip ang Diyos nang i-establish niya ang pamilya. Ang sabi ng isang portion ng Bible sa Malakias chapter 2 verse 15a, Malakias chapter 2 verse 15a, di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at espiritu? Ano ang layon niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Kaya merong specific na gusto talagang mangyari ang Diyos at makita sa isang pamilya. Ano ang layon niya? Sabi nung talata, para magkaroon ng mga supling na tunay, pwede niyong guhitan yung word na yon, na mga anak ng Diyos. Kaya itinayo ng Diyos ang pamilya for the purpose na makilala siya at maparangalan siya. Inaasahan sa isang pamilya na ang Diyos ay maghahari sa kanila. Kaya sa mga papasok o mag-uumpisa pa lamang sa pagpapamilya, tandaan po natin ito. Ang pagpapamilya ay hindi para sa ating sariling kaligayahan lamang. Ang pagpapamilya ay para sa kaligayahan at karangalan ng Diyos. Para magkaroon ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Kaya ang pamilyang nasa isip ng Diyos ay pamilyang kumikilala sa Kanya, may takot sa Kanya, at tunay na nagmamahal sa Kanya. Mga kabataan, gusto ko naman kayong kausapin. Kung wala ang Diyos sa pinasok mo o pinapasok mong relasyon, huwag mo nang ituloy. Pakisabi sa iyong katabi. Kung wala ang Diyos sa pinapasok mong relasyon, huwag mo nang ituloy. Hindi ako may sabi nun. Pinapaalalahanan tayo ng Biblia according to God's design for the family. Kung hindi ang Diyos ang nagpaumpisa ng relasyong yan, papaanong malulugod ang Diyos sa relasyong yan? Kaya kung pumapasok ka sa isang relasyon na hindi ang Diyos ang nagpasimula, huwag mo nang pasukin. Walang buting maidudulot sa atin. Sa halip, nilalabag at nilalabanan pa natin ang kalooban ng Diyos kapag kaipipilit natin ang isang relasyon na hindi naman naayon sa Kanyang kalooban at disenyo. Hindi ko alam kung magiging masakit na sabihin ito, pero gusto ko pa rin sabihin na huwag mong hihilingin ang pagpapala ng Diyos sa pinasok mong relasyon kung sa umpisa ay mali na ito. Huwag mong hihilingin na i-bless ng Diyos ang relasyon nyo kung ito naman ay nag-umpisa ng laban sa Kanyang kalooban. Hindi masyadong maituturing na paglapastangan sa Diyos yun. Matapos na suwayin mo ang aking gusto at kalooban, lalapit ka sa amin at sasabihin mo, bless us. Masyado namang makapalang mukha natin. Naunawaan po ba natin yon? Gusto nating magkaroon ng isang Kristiyanong pamilya, pero hindi naman tayo sumusunod sa mga panukala ng Diyos. Hindi ko alam kung paano ba natin ina-picture ang isang Christian family. Pero majority sa atin gusto natin ng Kristiyanong pamilya. Pero hindi naman tayo sumusunod at namumuhay ng ayon sa panukala ng Diyos, ng ayon sa Kanyang kalooban. Paano pang mangyayari yon? Parang ang hirap namang pagtamain. Kaya kung nais mong magkaroon ng isang Kristiyanong sambahayan, kailangan mong ibigay sa Diyos ang trabahong magpasimula at magtayo nito. Yun ay nangangahulugan din mga kapatid, mga kabataan. Nahayaan mong ang Diyos ang mag-create ng story ng pagpapamilya mo. Hindi yung ikaw
ang magsisimula na ito sa iyong sariling palaan. Ito ang promise ng Biblia, wala pang inumpisahan ang Diyos at ginawa ang Diyos nang hindi niya tinapos ng maganda ang resulta. Kaya kung ang Diyos ang dapat magtayo, ay mali na tayo ang naghahanap-hanap sa ating sariling paraan. Dapat palagi nating inatanong sa Diyos at inadepende sa Diyos. Hindi yung pagkakinilig ayun na. Maraming mga kinilig, pagdating sa dulo, nanginginig sa pagsisisi. Kaya huwag puro kilig ang pairalin, pasabi sa iyong katabi. Huwag puro kilig ang pairalin. Matutong makinig sa Diyos. At matuto sa karanasan ng iba. Ngayon sa atin naman po na may mga pamilya na, paano naman natin ito i-apply? May pamilya na tayo. May mga anak na. Hihingi na lang tayo ng biyaya sa Diyos. Ang iba sa inyo marahil ay may pamilya na nang makakilala sa Panginoon. Meaning, bago kayo nakakilala sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, may sarili na kayong pamilya. Ang iba naman sa inyo marahil ay narinig ang mga pagtuturong ito noong panahon ng inyong kabataan, pero naging masuwahin kayo that time. Kaya nabigo kayo makasunod. Gusto kong sabihin na hayaan na natin ang nakaraan. At tingnan natin ang kasalukuyan na inabigay ng Diyos sa pagkakataon sa atin. Humingi tayo ng biyaya sa Diyos para kung tama man yung salitang makabawi sa anumang mga naging pagsuway natin sa nakaraan at mga naging pagkukulang sa Kanya. Ngayon, pagsikapan mong makasunod sa nais niya. Ngayong malinaw na sa inyo na ito ang Kanyang kalooban, sa atin na ito ang gusto ng Diyos, sisikapin natin namang i-apply ito sa ating pamilya. Kaya kung paano tayo nakatatayo dahil sa biyaya ng Diyos personally, individually, gayon din naman sa ating sambahayan mga kapatid. Makatatayo at mananatiling matibay ang ating sambahayan. Depende kung gaano natin pinagkakatiwalaan ng Diyos sa lahat sa ating buhay. Kung sa ating sariling lakas at alam lamang, hindi natin kayang panatilihing nakatayo ang ating sambahayan. Aminin man natin o hindi, dumadating mga panahon tayo, parang gusto na nating umayaw. Parang gusto na nating bumitaw. Parang gusto na nating sumuko. Parang gusto nating takbuhan ang mga sitwasyon. Dahil masyadong mabigat na. Sabi nga ng nakalipas nating mga mensahe, minsan ang mga pinakamasasakit na karanasan yung nangyayari sa pamilya. Ngayon bilang mga Kristiyano, hindi naman natin pwedeng gawin yon. Natakbuhan ng mga bagay. Why? Dahil meron naman tayong Diyos na pwede nating lapitan at hingan ng tulong. Kaya ang magiging tagumpay po ng ating pamilya hindi nakasalalay sa kung gaano kakagaling at kahusay. Hindi rin sa kung ano ang meron ka. Sa anumang profesyon na meron ka. Hindi rin sa laki ng ating pwedeng maipamana sa ating pamilya, sa ating mga anak. Hindi sa dami ng ating mga ari-arian. O hindi sa anumang profesyon na katungkulan na meron tayo sa ating mga kilalalagyan. Ang sabi ng Biblia ito do sa ating talata, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng yan kung hindi si Yahweh ang magtayo. Ang tagumpay po ng ating pamilya ay nakadepende sa kung papaano natin ibinibigay sa Diyos ang ating buong pagtitiwala na gumawa siya sa ating buhay at sa ating sambahayan. Regardless ng anuman ang mga mangyayari o kakaharapin nating mga sitwasyon. Isa sa pinakamalungkot na, hindi ko lang kung tama yung word na malungkot, pero yung nangyari kay Job, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian. And worse, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. At idagdag pa na nagkaroon siya ng matinding sakit sa kanyang balat, katawan. Sila na lang ng kanyang asawa ang natira.
Ngunit ang kanyang asawa ay halos isumpa na rin ng Diyos. Dumating naman ng mga kaibigan, hindi para i-comfort siya, kundi para sisihin sa nangyari sa kanya. Kaya nakayhob na ang lahat ng pwedeng maging dahilan para sumuko sa bigat ng pinagdadaanan. At lumayo sa Diyos. Kasi pinayagan kasi ng Diyos si Satanas sa subukin ang lingkod niyang si Job. Ngunit hindi yun ginawa ni Job. Hindi siya lumayo, hindi siya tumalikod sa Diyos. Sa halip, ang sabi niya sa Job chapter 1 verse 21, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alikabok. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Tingnan niyo yung huli niyang salita, purihin si Yahweh. Alam niyo ba, bukang bibig pa rin ng taong ito, purihin ka o Diyos. Ang hirap nun sa reality. Ang hirap nun. Very challenging yon na dumadaan sa matinding mga kanandong karanasan. Hindi ko alam kung meron sa ating dumanas ang parehong karanasan ng kay Job, pero napakatindi noon. And yet, ang kanyang bukang bibig ay purihin si Yahweh. Malinaw kay Job kung sino ang Diyos at sino naman siya sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay sa Diyos at nagmula sa Diyos. At sabi niya, wala akong pwedeng maituring na akin. Kung paano ako hubad na dumating dito sa mundo, babalik ako sa alabok. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. At itinayong muli ng higit pa na mas matatag at mas maunlad ang kanyang sambahayan. Kaya mga kapatid, kung dumadaan ang iyong pamilya sa mga bigat na mga pagsubok, sa mga bigat na karanasan, manatili lamang tayong nakatangan sa pananampalataya natin sa Diyos. Huwag tayong bibitaw. O huwag tayong mawawalan ng pag-asa hanggat meron tayong Diyos na ating kinikilala at sinasampalatayanan. Gaano man katindi ang maging problema na dumating sa ating sambayan, kung ikaw na lamang ang matitirang mananalig sa Diyos, umasa kang merong gagawin ng Diyos para mabago ang sitwasyong meron ka. Ang Diyos natin ay Diyos na matapat. At nagsabing, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Ngayon, kung hindi natin binibigyan ang Diyos ng puwang na gumawa sa ating buhay at sa ating pamilya, mawawalang kabuluhan ang lahat ng anumang mayroon tayo. Pangatlo po, hayaan na ang Diyos ay mapaglingkuran. Hayaang ang Diyos ang mapaglingkuran. Sabi ni Josue sa chapter 24, Josue chapter 24, verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabi niya sa mga Israelita, sabihin ninyo, kanino kayo maglilingkod? Tanong niya, sa Diyos-Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing tinatahanan natin? Ngunit ako, sabi ni Josue, at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Alam niyo po ba na itong declaration na ito ang isa sa pinaka maituturing na great declaration? Ano? Hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Nag-iwan si Josue ng isang napakalaking hamon sa mga Israelita. Sa kanyang mga kababayan, ang kanyang tanong ay, kanino ba kayo maglilingkod? At bilang paanyaya niya sa mga tao, ang sabi niya, ako at ang aking angkan, hindi lamang basta sambahayan, kundi ang kanyang angkan, meaning to say, yung mga susunod pa sa kanya pagkatapos nila, ay kay Yahweh lamang, the word lamang, maglilingkod. Hindi ba ito'y hindi lamang isang deklarasyon? Ito'y pagtatalaga. Maituturing na pagtatalaga. Itinatalaga ni Josue una ang kanyang sarili at pangalasunod ang kanyang sambahayan o ang kanyang angkan. Kay Yahweh lamang sila maglilingkod.
kung sa pagpapahayag lamang, palagi ko lahat tayo ay gustong i-declare ito. Kasi madali lang naman yun eh. Aga sino nang i-declare ito? Na ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Pero hindi lamang ito isang simpleng pagpapahayag. Ito'y pagtatalaga ng buhay at ng buhay ng iyong pamilya. Pagpapahayag ng pangako na ibibigay ninyo ang inyong buhay para sa Panginoon. Ngayon, gaano ka kahanda na italaga ang buhay mo sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos? Pansinin po natin na munang ikinumit ni Josue ang kanyang sarili. Ako. Bago ang kanyang pamilya. Kaya kung may una mang dapat nakakitaan ng pagtatalaga ng buhay sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, ay ikaw yon. Bilang tatay, bilang nanay, o kung ikaw ay man anak, dahil ikaw ang una nakakilala sa inyong pamilya, ikaw yon. Marahil sasabihin natin, yes, gusto kong makita ng aking mga anak, ang aking sambahayan, ay ibinibigay ang buhay nila sa Diyos at naglilingkod. Ngunit, hindi naman ganoon ang ating ipinapakitang halimbawa sa kanila. Paano mong hihikayatin ang isang tao na subukan ng isang bagay kung ikaw mismo hindi mo sinusubukan? Gusto natin silang maglingkod, but at the same time, tinutulak naman natin silang papalayo sa Diyos. Alam niyo po, minsan naglalaban yung ating inasabi sa ating inagawa. Sinasabi natin gusto nating sila ay maging maka-Diyos. Sinasabi natin gusto natin sila ay makitang inabigay ang buhay sa Panginoon at sumusunod sa Diyos. Pero iba naman ang ating ginagawa at inapakita at the same time. Sa paanong paraan, anong mga halimbawa? Ini-encourage natin silang magpakahusay at magpakatalino, galingan sa pag-aaral, ngunit hindi naman natin sila hinihikayat at ini-encourage na hanapin at kilalanin ng Diyos. Ina-encourage natin silang do your best for your dreams. Pero hindi naman natin sila ina-encourage na pagsumikapang bigyang lugod ang Diyos. Inasabi natin, be the best version of yourself. Pero hindi naman natin sila inahikayat na matutunang magpakababa sa harapan ng Diyos. Kaya lumalaki silang masyadong mataas ang tingin sa sarili. To the point na parang wala nang kailangan. Kaya lumalaki ngang mababait, matatalino, mahuhusay para sa mga magulang ang ating mga anak. Ngunit wala naman silang desire sa puso nila na hanapin ang Diyos at magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Sabi doon sa inabasa naming book ng conversion, merong tatay doon na inaproblema ang kanyang dalawang anak. Kasi laking simbahan, laking Sunday school, yung kanyang dalawang anak na yun, parehong babae. At sila ay involved sa lahat ng mga activities ng church sa panahon ng kanilang kabataan, mula pagkabata hanggang kabataan. Pero nung sila ay nagkolehiyo na, iniwanan na nila ang kanilang pananampalataya. Para bang iniwanan nila si Kristo sa kanilang buhay. Hindi nila inadinay na sila ay Kristiyano. Kaya kung tatanungin mo sila, ang sasabihin nila, ako'y Christian. Ako'y born again. Pero hindi na sila namumuhay ng ayon sa inahanap ng Diyos sa kanila. Wala silang malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi wala silang desire na makipag-ugnay sa Diyos ng lalong mas malapit. Pero sila yung mga mababait, sabi doon sa book na yon. Sila yung mababait. Hindi sila masasamang tao. Wala silang sinasaktan o inaaragabyadong sino man. Pero wala si Kristo sa kanilang puso. Pwede palang mangyari yun, mga kapatid. Lumaking mabait, lumaking matalino, lumaking mahusay. Pero walang desire sa puso para sa Panginoon. O hindi hinahanap na ang Diyos sa kanilang buhay. Sa atin bilang tao, malaking karangalan yon para sa atin na makita. At sadya namang natural lamang na tayo ay
maging masaya na makitang nagtatagumpay ang ating mga anak, ang ating pamilya sa pag-abot ng kanilang mga isinulat na mga pangarap sa buhay. At wala namang masama doon na i-acknowledge ang kanilang mga naging pagsisikap. Dapat lamang din nating ipakita sa kanila na tayo natutuwa. Ang problema, nakakalimutan natin na merong higit na mas mahalaga. Ang kanilang buhay espiritual. Kamusta po ang ating pamilya, mga kapatid? Kamusta ang interes ng ating pamilya sa Diyos? Kamusta yung desire? Kamusta yung paghahanap? Yung pagkagusto na makasunod sa kalooban ng Diyos. Naroon pa ba? Naroon pa ba? O nawawala na? Kaya hindi ang pagiging mabait o pag-abot sa mga pangarap ang sukatan ng totoong tagumpay. Sa Biblia, ang totoong tagumpay ay yung ikaw ay lubos na nagsuko ng buhay mo kay Kristo at siya na ang naghahari sa iyo at ang ginagawa mo ay bigyang lugod ang Diyos sa buhay mo. Yan ang totoong tagumpay. Isinuko mo ng lubos ang buhay mo kay Kristo. At pinaghaharian ka ng lubos ng Panginoong Hesukristo. At ikaw naman bilang tugon ay gumagawa ng mga bagay na alam mong makapagbibigay lugod sa Kanya. Siya nang naghahari sa iyong buhay. Kung minsan tayo na rin ang humahadlang, mga kapatid, sa ating mga anak at pamilya na ibigay ang buhay nila sa Panginoon. Kung yan ay sa pagsunod at paglilingkod. Kapag ayaw natin silang bitawan, dahil ang gusto natin ay marating o maranasan nila ang mga pangarap na hindi natin narating sa ating sariling karanasan. Kaya inapos natin sila minsan. Inapos natin silang magpakatalino, magpakahusay, being the best version ng kanilang sarili. Para meron tayong maipagmamalaki sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Sa isang banda, hindi naman talaga lubos na napakasama nun. Pero bilang Kristiyano, masyadong makasarili yon. Kung yun lamang. Dapat ay ginagawa natin yung kung merong ganun mang desire. Una, para mabigyang lugod ang Diyos. Kaya nawawala sa puso ng ating sambahayan ang pangailangan kay Jesus at sa kanyang paghahari sa kanilang buhay. Dahil masyado natin silang inapush na hanapin ang mga bagay sa mundong ito at abutin ang mga bagay sa mundong ito. Kaya wala nang puwang sa puso nila ang para kay Kristo naman. Ngayon sa deklarasyon po ni Josue, makikita natin na ang mga tatay at the same time inapakita niya dito na ang mga tatay bilang leader ang nag-set ng direksyon ng family. Ang tatay, I'm speaking naman sa mga tatay na narito, na by God's design, ang mga tatay ay tumatayong leader at bilang leader ang nag-set ng direction ng family. Kaya dapat malinaw sa atin kung anong gusto ng Diyos bilang tatay. Kasi yun din ang direksyon ng ating pagdadalan sa ating sambahayan. Kaya kung hindi natin alam kung pasaan ang buhay, mga tatay, and at the same time, partnership ng mga nanay, kung hindi natin alam kung pasaan ang buhay at para saan ito, hindi nga natin magagawang madala ang ating pamilya sa pagsunod at pagdilingkod sa Diyos. Kasi lito ka, hindi mo alam. Kung tayo mismo ay ligaw din ang ating sambahayan. Dahil mahihirapan silang makasunod kung ang mismong nangunguna sa kanila ay hindi naman nakasusunod. Kaya nasa atin ang katungkulan na idisipulo ang ating pamilya na maging alagad ng Panginoon. Hindi lamang ng tatay, kundi ng pagtuwang ng nanay. At kung ikaw naman ay anak, siyempre ang prinsipyo nito na mag-a-apply ay sa gabay at tulong ng Diyos,
ay ikaw naman ang magdidisipulo o aakay sa iyong pamilya para sila makakilala sa Panginoon. Kaya kailangan tayong unang magsuko at magtalaga ng ating buhay sa Panginoon. Sa mga Kristiyanong pamilya na narito, tayong mga magulang ang unang dapat na magsuko at magtalaga ng ating sarili sa Panginoon. At para magawa po natin yon, kailangan nating maging handa na payagan ng Diyos na gawin ang anumang nasa isip niya. That's why inahamon ko po ang lahat ng katatayan na narito at lahat ng kananayan to fully surrender your life to Christ. Hanggat hindi po natin lubos na inasuko ang ating buhay sa Panginoon at sa Kanyang paghahari, mahirap talaga para sa atin na makasunod sa Diyos. Kaya paano mo aasahan na maakay mo ang iyong sambahayan kung ikaw mismo ay hindi mo magawa yun? Biyaya lamang ng Diyos at habag ng Diyos sa mga pagkakataong hindi tayo nakasusunod kung tayo magulang. Pero ang ating mga anak ay sumusunod sa Diyos. Pero hindi yun ang normal sa disenyo ng Diyos. Alang-alang sa iyong pamilya, mga kapatid, marahil ay panahon na para ilaan mo naman ang natitira mong panahon para sa Diyos. Katulad ng sabi ng awit, kailan pa ibibigay, kailan pa maglilingkod. Panghuli po, hayaan ang Diyos ang maging sentro ng pamilya. Paano nga po tayo magkakaroon ng isang makadiyos at matatag na sambahayan? Ano nga yung una? Sabi natin, hayaan ng Diyos ang mamahala. Pangalawa, hayaan na ang Diyos ang magtayo. Pangatlo, hayaan ang Diyos ang mapaglingkuran. At pang-apat, hayaan nating ang Diyos ang maging sentro ng ating pamilya. Babasahin ko po ang talata natin sa Deuteronomio chapter 6. Verse 1 to 9, medyo mahaba kaya bibilisan ko na lang ng basa. Deuteronomio chapter 6 verse 1 hanggang 9. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin at siya ninyong susundin sa lupaing sasakupin. Ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayay mapapanuto kayo, at lalaki ang inyong lahi pagdating sa ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo. Sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. And then, gusto ko pong guhitan natin itong word na ito. Dinggin ninyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim. Pwede nyo bang guhitan yung salitang itanim? Ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa inyong mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Sa mga talatang ito'y tinuturuan ni Moises ang mga Israelita at inaturo ni Moises ang mga Israelita sa iniwang utos ng Diyos sa kanila. Ano ang inaasahan ng Diyos? Laman ng mga talatang ito, ang puso ng Diyos tungkol sa bawat sambahayan. Ano ang gusto daw ng Diyos na mangyari? Pansinin po yung mga salitang, siya ninyong susundin sa lupain ninyong sasakupin. Ay nagsasabing, huwag niyong kalilimutan pag naroon na kayo ang salita ng Diyos. Sa simple application, ay pwede nating sabihin na huwag niyong kalilimutan kapag inalaw ng Diyos na kayo magtagumpay at makarating doon, huwag niyong kalilimutan ang kanyang mga salita at ang kanyang mga utos. And then sabi niya, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Ay nagsasabing,
seryosohin ang pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang mga salita. And then pagdating naman sa mga sumunod na mga talata, ibinigay ni Moises sa mga specific na mga utos na ito na dapat maisapamuhay ng bawat pamilya. Ang sabi doon, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Sa madaling sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong mong pagkatao. Ito'y inulit ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagaan. At sunod na sinabi ni Moises, kaugnay ng mga utos na ito, itanim ninyo sa inyong isip. Ano ibig sabihin ng itanim? Para bagang isang lupa na nagtatanim ka nga ng bini, dapat siya ay manatili doon at dapat siya ay tumayo, lumago at mamunga. Itanim. Kaya nag-expect ng result. Ituro sa mga anak sa loob at labas ng tahanan, sa oras ng paggawa, pamamahinga sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ano ang inapahiwatig ng mga huling mga salita? Ituro sa mga anak ang kanyang utos, salita, sa loob at labas ng tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ang gusto talaga ng Diyos, mga kapatid, na siya ang maging sentro ng bawat sambahayan sa anumang sitwasyon, sa anumang lugar, sa anumang pagkakataon, at sa lahat ng panahon. Hindi lamang ngayon na maayos ang iyong pakiramdam, maayos ang iyong kalagayan, na nakaikot ang Diyos, nakasentro ang buhay mo sa Diyos. Sa anumang sitwasyon na dadating sa iyo, dapat na nanatiling ang buhay mo ay nakasentro pa rin sa Panginoon. Hindi yung kapag panahong maalawan lamang, o di kaya minsan naman sa iba, sa panahong meron kang matinding pangangailangan, doon lamang tumututok ang buhay mo sa Diyos. Hindi. Sa lahat ng panahon, regardless sa kung ano man ang meron sa panahong iyon na pinagdadaanan mo. Ano pa ang sabi? Sa lahat ng oras, may ginagawa ka man o namamahinga. Dapat ang Diyos ay laman ng iyong isip, laman ng iyong puso, laman ng iyong mga usapan. Kaya sabi niya, ang instruction ng Diyos sa mga tatay, sa mga magulang, ituro kahit kayo may ginagawa habang nagtatrabaho o kahit kayo tuwing namamahinga. Take the opportunity na sinasabi sa atin, walang sasayanging oras. Kaya sa lahat ng oras, dapat palaging bukang bibig ang Diyos. Dapat palaging naroon ang Diyos. Dapat madalas na napag-uusapan ng Diyos. Mga kapatid, gaano kadalas na napag-uusapan ng Diyos sa inyong mga pagsasama-sama? Sa inyong mga pagtitipon? Kailangan nating maging intentional, mga kapatid, na nag-create ng mga pag-uusap tungkol sa pagpapakilala sa Diyos. Regardless ng kung ano ang meron ka, regardless ng kung ikay may trabaho, regardless ng kung ikay namamahinga, we need to be intentional. Kaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay at sa lahat ng activities na mayroon tayo, dapat kasali ang Diyos. Hindi ba? Yun ang sinasabi ni Moises dito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At sa lahat ng anumang activities na mayroon tayo, dapat kasali ang Diyos, na pag-uusapan ng Diyos, nagiging sentro ang Diyos. Ang ibig sabihin kung gayon, nang hayaan ng Diyos na maging sentro, ay walang bahagi ng ating buhay at walang anumang gawain ang hindi maaring hindi kasangkot ang Diyos. Kung busy ka man, o ikaw ay nagpa-relax, hindi dapat nawawala ang Diyos sa puso at isip mo. Hindi ba yun naman talagang ibig sabihin ito? Ano bang ibig sabihin natin kapag sinabing ang isang dalaga na umibig sa isang binata ay doon na lang umiikot ang kanyang mundo? Minsan may ganun term ay na sa kanya na lang umiikot ang mundo mo. Ano bang ibig sabihin natin doon pag sinabi natin ganun? Ang ibig sabihin natin ay wala nang naging ibang bukang bibig kundi si Juan. 10 lamang yun ang pangalan, ha? Kahit sa pagtulog ay napapanaginipan ni Maria si Juan.
Ang iyong sariling pangarap at mga gusto ay handa mong i-give up para sumama kay Juan. Kasi sa kanya na umiikot ang iyong mundo. In short, wala nang ibang mas mahalaga sa iyo kundi siya. Kaya handa kang iwanan ang lahat at isuko ang lahat ng meron ka para lamang sa kanya. Sabi nila, sana all. Wala nang mas maganda pang tanawin po mga kapatid na makita, kundi ang makita ang pamilya, ang isang pamilya na mayroong hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos, handang sumunod sa Panginoon, ano man ang maging kapalit nito, ng may buong pagmamahal. Hindi ba? Yun ang pinakamagandang tanawin na pwede nating makita at ma-display sa mundong ito. Yung isang sambahayan na lubos na nagtitiwala sa Diyos. Merong hindi natitinag na pananampalataya sa Panginoon. Handang sumunod sa Kanya. Ano man ang maging kapalit nun. Ngayon sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at mga mahinga sa lahat ng oras at lugar, idinugtong pa, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba at tarangkahan. Hindi ba't ito'y nag-impose din mga kapatid ng daily habits na mayroon tayo dapat sa ating pamilya? Ipulupot ninyo sa inyong mga kamay. Itali sa inyong noo, isulat sa mga tarangkahan. Magturo sa loob at labas, sa oras ng paggawa at mga mahinga. Kaya walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling sitwasyon. Lahat ay intentional. Kailangang maging intentional. Kaya tayo mga magulang dapat intentional tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kung gusto natin silang maakay sa pagsunod sa Diyos. Kaya kung gusto nating magkaroon ng isang makakristyano at maka-Diyos na pamumuhay araw-araw sa ating pamilya, mahalagang matutunan din natin yung nag-establish ng mga habits na makakatulong sa ating sambahayan na masanay sila, matrain sila, na makilala ang Diyos at makasunod sa Diyos. Kasi hindi lamang tayo inutusang magturo, inutusan din tayong sanayin ang ating pamilya. Kaya sasamantalahin natin ang lahat ng mga pagkakataon para magawa yun, nasanayin sila. Meron ako nakita na isang article, nagbigay siya ng sample ng pwedeng ma-practice ng mga pamilya kung paanong masusulit yung buong maghapon na nagiging sentro ang Diyos sa mga usapan at nangyayari. Ito ang suggestion niya, 4 na pagkakataon. Yung oras, unang oras, during meal time, habang nagkakainan. Ang paraan daw ng communication nito ay formal discussion. At anong gusto nating establish sa formal discussion? Sabi niya dito, establish values. Kaya magtuturo ng mga tamang pagpapahalaga. Yung pangalawang opportunity naman, sinasabi dito ay drive time. Drive time. Informal dialogue. Informal dialogue. Ano naman ang gusto nating ma-establish doon? Interpret life. Kaya sa panahong may ginagawa ka, nagpakita ka ng halimbawa sa kanya, at nagaturo ka ng mga bagay na may kaugnayan tungkol sa buhay during drive time. And then, pangatlo, during bedtime, sa panahon ng pamamahinga. Anong klaseng communication naman daw ito? Intimate communication or conversion. Ano daw ang ating goal doon? Build intimacy. Kaya ang goal mo naman doon, paano lalalim ang kaugnayan sa isa't isa at lalalim ang kaugnayan sa Diyos. And then yung huli, morning time. Pagkagising, ano ang way of communication nun? O klase ng communication? Encouraging words. Ano ang goal? Para mag-instill ng purpose. Kaya ina-establish mo yung ano ang gusto ng Diyos, ano ang layo ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos.
So yun ay sample lamang na pwedeng nating sundan siguro kung gusto natin para meron tayong napapangyari sa bawat mga pagkakataon, opportunity na pwede nating gamitin. Sa akin pong pagtatapos, sinabi ko kanina sa aking introduction na ang pamilya ay pangunahin sa puntirya ng kaaway para magulo, manira, at mangwasak. Ang unang pamilya na nabuhay dito sa mundo, pamilya ni Adan, ay naranasan ito. Ang unang matinding krimen na nangyari sa pamilya, yan ito ang napansin ko, noon wala pa namang maraming mga impluwensya na pwedeng gamitin ng kaaway para impluwensya ng masamaang tao. Wala pa nung TV, wala pang social media, walang internet, walang kung ano-anong maraming mga tulad sa panahon natin ngayon. Ang present lamang that time ay siya mismo si Satanas. At yung mga puno-puno sa paligid, mga hayop, And yet, nagawa ni Satanas na makapasok sa buhay ng pamilya, makapanira, makapangwasak. How much more sa ating panahon ngayon na napakalapit ng impluwensya sa paligid at napakarami ng pwedeng magamit ng kaaway para tayo sirain, para guluhin ang pamilya, para manira at mangwasak ng pamilya. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Lalo nating kailangan at higit nating mas kailangan na maging maingat at mapagbantay para sa ating kanya-kanyang pamilya. Regardless ng kung ikaw man ay tatay, kung ikaw man ay nanay o anak sa pamilya na meron ka, bawat isang miyembro ng pamilya ay may katungkulang isaayos ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Kaya nawawala ng saysay, yung sinabi natin kanina, yung God's order, Diyos, tatay, nanay, anak, kung ang mga kaugnayan naman sa Diyos ay hindi maayos. Hindi ba? Hindi na masusunod yung order nun eh. Kung ikaw na tatay wala sa maayos sa kaugnayan sa Diyos, wala na yung order na yun. Kung ikaw na nanay wala sa maayos sa kaugnayan sa Diyos, hindi na masusunod yung order na yun. Kaya regardless ng order, ang totoo hindi yun ang tunay higit na mas mahalaga. Ang higit na mas mahalaga ay yung kaugnayan ng bawat isa sa Diyos. Sinasaayos natin ang ating mga kaugnayan una sa Diyos at magre-resulta yon sa ating pong sambahayan. Wala tayong aasahan na magiging maayos ang sambahayan hanggat hindi si Kristo ang siyang naging sentro ng buhay. Iba-iba ang kalagayan ng pamilya na meron tayo. Ang iba sa inyo kasama ang pamilyang pare-pareho kayong mga, sabihin natin pare-pareho kayong mga nasa iglesia, nasa simbahan. Pero meron sa inyo dito na ang pamilya ay ikaw lamang ang mananampalataya. O di kayo naman meron sa atin dito na nag-claim na Kristiyano ang mga kasama mo pero hindi sila nagtatalaga ng kanilang sarili sa mga gawain sa Panginoon. Ano man ang kalagayan po ng ating sambahayan, wala sa atin talagang kapangyarihan para baguhin ang mga ito. Sa halip, patuloy tayong umasa at dumepende sa Diyos. Ang iba sa atin maaaring nasa broken family, ang iba naman sa atin maaaring magsasabi na nasa maayos na kalagayan ang inyong family. Physically, materially, and yet bagsak spiritually. Mga kapatid, mga tatay, mga nanay at mga anak po na narito, huwag tayong mawawala ng pag-asa ano man ang sitwasyon ng kasalukuyang kinakaharap ng ating pamilya. Patuloy kang manangan sa salita ng Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, tayo ay patuloy na maging masunurin sa Kanya, pag-ayusin ang ating kaugnayan sa Kanya, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang mga sitwasyon sa ating buhay at sa ating pamilya, pero kaya ng ating Panginoon. Gusto ko lang basahin yung huling verse bago ako manalangin. Ang sabi ng awit 30 verse 11, iyong ginawang sayaw para sa akin ang pagtangis ko, hinubad mo ang aking damit, sako, at binikkisan mo ako ng
kagalakan. Meron sa atin dito na maaring marami ang iniiyak sa Panginoon dahil sa pamilyang sitwasyon ng iyong pamilya. Meron dito marahil sa atin na malaki ang inahinging habag sa Diyos para sa iyong sambahayan. Mga kapatid, tuloy lamang. Ituloy lamang natin ang laban sa panalangin. Isang araw, gagawa ang Diyos sa buhay ng ating sambahayan.